Good morning dito sa amin sa Espanya at hapon na ngayon sa Pilipinas. Kagigising ko lang, ang oras ko ngayon dito guys ay 8 o'clock sharp ng November 25, Lunes. Gusto ko lang i-share sa inyo ang panawagan ng mga OFW at mga residents dito sa bansang Espanya. Particularly dito sa Basque Country. Ang panawagan ng mga Pilipino sa nangyayari ngayon sa ating mga namumuno sa bansang Pilipinas. Nadidismaya na ang mga Filipino sa pinaggagawa ng ating mga leader. Nalulungkot kami dito sa Espanya na ang ating mga pinagkakatiwalaang mga leader ay sila rin ang sisira sa reputasyon ng ating bansa, ng ating lahi, dahil kinukutya kami ng mga ibang lahi dito sa Basque Country. Dahil sa napapanood nila ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Naka-frontliner po tayo sa BBC kahapon. Hindi maganda ang balitang ipinapakita sa international media patungkol sa bansang Pilipinas. Nawawala na sila ng gana mag-invest dahil sa ganitong nakikita nila na walang katapusang bangayan ng ating mga leader na siya sanang sandalan ng mga OFW at ng mga dukhang Pilipino sa panahon ng kagipitan at sa panahon na kami ay inaapi o aapihin ng aming mga amo. Ayon sa aking mga nakasalubong kahapon ng mga kapwa ko Pilipino na nagtatrabaho dito sa Basque Country, nadidismaya sila at nalulungkot na hindi na karespeto ang ating bansa. Ang laki ng pagkakaiba nung si PRRD pa dahil taas noo kaming naglalakad sa kalsada dahil pinupuri kami, sinasaluduhan kami ng mga ibang lahi at minsan pa kaming nasabihan, "Can we borrow your president for 3 days?" Ngayon, sa panahon ni PBBM, maririnig muli namin ang mga salita mula sa iba't ibang lahi na aming nakakasalamuha. Pero ang salitang ito ay hindi na pagsaludo, hindi na pagpuri, kundi ang pangungutya. Mag-isip-isip naman kayo dyan sa Pilipinas. Mga leader na inaasahan sana ng mga Pilipino na magtatanggol sa bawat mamamayan na inaapi. Nasaan na yung halaga ng mga remittances na inaambag ng mga overseas Filipino worker na siyang nagiging lifeline ng bansang Pilipinas tuwing babagsak ang ekonomiya natin? Bakit hindi ninyo pagtuunan ang mga OFW, lalo na ang mga nasa Middle East na inaapi sila, minamaltrato sila ng mga amo? Nasaan na ang puso nyo? Sayang lang yung aming mga boto. Sayang yung aking boto. Na nagkumahog pa ako mag-registered, mag-update ng aking
voting registration para lang makaambag, ma-exercise ko ang aking karapatan na pumili ng mga kandidato na pagkakatiwalaan ng bansang Pilipinas. Pero ano nangyari? Lahat ng aming mga boto ay nabasura lang. Dahil hindi nyo man lang kami sinuklian ng magandang serbisyo, lalo na ang mga OFW. Sana pakinggan nyo naman ang boses namin. Tinagurian sana kaming modern hero, pero hindi nyo nararamdaman ang nararamdaman namin, ang mga sakripisyo namin sa ibang bansa para makaambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Puro kayo imbestiga, nagsasayang lang kayo ng pera ng mga Filipino. Yung ginagastos nyo sa inyong breakfast, lunch, dinner, na inaabot kayo 14 hours sa hearing na wala namang nangyayaring batas. Wala namang kayong nagagawang batas na matino na makakatulong sa mga maralita. Isa akong contributor sa remittance sa Pilipinas. At alam ko na malaki ang ginagampanang role ng mga OFW sa ekonomiya ng bansa. Sana naman yung aming maliliit na boses ay mapansin ninyo. Sana naman ay matigil na yung walang saysay na investigasyon na nasasayang lang ang kaban ng bayan, yung kuryenteng ginagamit nyo dyan sa pagpapaandar ng maghapon, magdamaga na hearing para lang sa inyong pansariling kasikatan. Kawawa naman ang mga maralita. Hindi nyo nabibigyan ng pansin dahil ang alam ninyo ay sumikat lang kayo sa mga pinagagawa ninyong wala namang maayos na kinahahantungan. Sana ay makarating ito sa mga leader ng bansa ng Pilipinas dahil nalulungkot kaming mga OFW na wala na kaming kakampi, wala na kaming maaasahan sa sarili naming bansa. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.